bilisan natin yung time para Buenos dias, damas y caballeros. Ayan, yari ang sinasabing genius daw sa batas. Ha? Ang sinasabi half-baked daw. Half-baked yung paulit-ulit na sinabi. Half-baked daw yung impeachment complaint na ginawa na ipinahal ng Kongreso laban kay Sara Duterte. Yung pala ang half-baked or half-truth or clear lies ay ang statement of assets, statements of expenditure, statement of contributions and expenditure, SOSE, ang peke, ang half-baked, ang lies. Yan ang sitwasyon ngayon kung saan naroon itong magaling daw na another legal eagle or legal genius. Kagaya sa idol niya si Duterte parati nagyayabang na legal genius. Pero saan na siya ngayon? Minsan nasosobrahan yung kagalingan sa batas kasi nagiging abusado ka, akala mo na beyond the reach of the law ka na. For example, ito, siya mismo umamin, nagsinungaling siya. Siya mismo umamin na 50 million plus lang ang net worth niya. Pero 51 million in 2025. Pero gumasta siya para sa campaign 112 million. Ang idineklara niya, wala na contribute sa kanya. Pera niya. Paano nangyari yun? Gumasta siya ng doble kaysa sa yaman niya. Normally, sa mga nakikilala kong mga politiko o naging kliyente ko na sa kampanya ko, Dean and Kings Communication, kung saan ako ang president and CEO, normally, kung may mga mayaman ako, let's say bilyonaryo, gagasta sila mga 100 million, ganon. O kung ang yaman nila mga 500 million, gagasta lang sila ng mga, 50 million. Sabi nila mataas na yung 70 million. Kumbaga, maiwan pa rin, hindi mo isusugal lahat. Hindi nga umaabot ng 50%. Bira, meron umabot ng 50% na binebenta yung bahay at lupa, ganun. 50%, pero pinakasugal na yun. Mostly mga 30% lang. Kung 200 million ang yaman, ang sabi niya, ba't hanggang 40 million na ako, ganun, o hanggang 60 million na ako, ganun. Pero hindi mo itataya yung future ng mga anak mo at pamilya mo sa isang kampanya lang. Pero meron sumusugal talaga, nagbebenta ng mga ari-arian at bahay. Pero yung sugalero talaga, mga 70% ng yaman, pero hindi doble sa yaman. Hindi doble sa yaman. Kung 50 million ang yaman mo, although peke ito, siguro mataas ng gagasta ka, kung sugalero ka talaga, mga 40 million. Iwanan mo naman pang pagkain sa anak mo at saka pagpaaral sa anak mo. Pero ito iba ito Ngayon na ako nakita ganito na 51 million ang yaman pero gumasta ng 112 million sa kampanya. So pagsisinungaling talaga. At itong masakit, inamin niya. Kaya ang Commission on Election, iimbestigahan na siya. Kasi pwede siya kasuhan dito, pwede siya makulong dito, at pwede siya, dahil nakakulong na siya, syempre tanggal na siya sa pwesto effectively. At kuwan din siya, hindi na siya pwede tumakbo in the future. So no wonder, tahimik si Marcoleta ngayon, baka busy siya. Na nag-organisa, nilalakad yung mga kuwan nila, yung mga coup attempt nila. Kasi kung matanggal nga si President Bongbong Marcos, tanggal na rin yan si George Garcia. Kahit constitutional officer yan, i-impeach nila yan or gagawan sila ng anuman bagay para itanggal yan. Yun. Sabi ni Leonardo DiCaprio, pwede rin i-disbar o pwede rin. Kasama na yan. Sana meron mag-initiate na mag-disbar. Oy, by the way, yung mga nauna, thank you si Dante Eboho, Emily Romero, Evangeline Chay, happy Thursday daw. Si Jean Calonia, welcome back. Si Angelo Maglalang, si Vicky De La Paz, of course. Si Dante, si Pilosopong Mamay, Pilosopong Mamay, kahapon lang suot-suot ko yung shirt ni Pilosopong Mamay, best regards to your family, Nakilala ko ito si Pilosopong Mamay, Nagpadala ito sa akin ng mga andito ata, ipakita ko.
Try new Close-Up with antibacterial zinc for up to 24-hour fresh. Again, sa mga bagong pasok dyan, ha, guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Right? Ito, anong tingin nyo dyan? Anong basa nyo dyan? Ito talaga si Pilosopong Mama. T-shirt at sombrero, binigay niya sa akin. Ha? Oh, yan, okay. One of these days, suot natin yan sa vlogging. Ha? Pero nasuot ko yan kahapon. Very comfortable. Very unique. Okay, alam nyo ba meaning yan? Baliktarin nyo. Ha? Ayun. Okay. Si Marisa Garcia, si Inday, si Blooming Lovely, si Ray Shelo Game, si Lily, thank you Lily. Si Jel Robles, of course, si Rod Sam, 22, from Washington State, thank you Rod Sam, for joining us and for all the support, Yun. Uy, nasa shopping center si Dalino Unobia, Wow, sarap mag-shopping sa Australia, Ano yan? Chinese shop. Daming Chinese kotse. Halos nabili na ng Chinese yung buong Sydney at Melbourne at what else is new, no? Okay. Si Dirial Chua, thank you sa like at sharing. Okay. So yan, si Marcoleta mismo ang umamin na nagsinungaling siya at papiloso po pa ang dating niya. So pakinggan natin, baka sinasabi niyo, ba't galit ka lang kay Marcoleta? So pakinggan natin, ha. Sa program niya yan, sa kuan mismo, sa Net25, ano ba to? Program, radyo, station ng mga sinungaling. O, panoorin natin. Ang sabi nila walang sound. Sandali. I-on natin yung lumang kuan natin. Wala na, dead na yung rechargeable itong kuan ko, speaker, pero sira na yung charger, kaya kailangan every time on air tayo, i-recharge siya, i-plug siya. Pero sige, nag-alcansya na tayo, bili tayo ng expenditure na ganito bili tayo ng bago. taas. Ngayon, ang kanyang asset ay mas maliit. Hassle, dahil sa sirang speaker na yun. Pinigay ko nga sa iyo, contribution, pero ang sabi nila ay paano taas? Ngayon, ang kanyang asset ay Ang lolo ko, ano nangyari? Siguro sagutin na lang natin. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito taas? Ngayon, ang kanyang asset ay mas maliit. Ano ba nangyari? Siguro sagutin na lang natin. So, paano mangyayari ka? Na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Sa contribution, sabi na zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung salin niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Doble. Wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang ang nasa 52M. Yes. Diba? Ano naman ipapaliwanag yun? Dokumento yan? Ganito yan, napakasila ng paliwanag dyan. Nakalimutan po nila na napakaraming kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay sarap po ngayon. Ngayon, so, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Okay, thank you Net25, Kaibigan natin ito si Nelson Lubao ng Net25. Thank you for this video. Ang dami daw siyang kaibigan. Ang dami. Sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito taas? Ngayon, ang kanyang asset ay mas maliit. Ano ba nangyari? Siguro sagutin na lang natin. So, paano mangyayari ka? Na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Sa contribution, sabi niya zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung salin niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang ano niya, nasa 52M. Yes. Di ba? Ano naman ipapaliwanag yun? Dokumento yan? Ganito yan, napakasimple lang ng paliwanag din. Nakalimutan po nila na napakaraming kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay sarap po ngayon. AI is generating. AI. Ngayon, so, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kayo magarating sa Senado. Tanggapin mo ang nilagay ko. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap. Ano po yun? Sana mo muna kaming sinisclose ang identity.
sa napakaraming mga results. Eh, maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon, pinulungan mo si ano, baka ipitin. Kaya mo nagkatrabaho sa... Tingnan mo, napaka-lame. Napaka-lame ang excuse niya. Ipitin daw dahil Congressman ang Gustong. Sabi ko ay naniniwala na karapat dapat kayo magarating. kalaban ni President Marcos. Pero very lame. Very lame ang excuse. Ha? Kasi alam naman natin na posible pa nga nag-contribute, maka-contractor eh. Kasi may kapalit yan. Hindi naman pwede. Later on sinabi niya na kumbaga wag mo na kami banggitin, pero meron kang utang na loob sa amin, parang ganoon eh. So may kapalit yun. So ang nagbigay nun, either tax evader, smuggler, o contractor. Ha? Tax evader, ayaw makuha siya ng gobyerno, mabisto siya na ang tax binabayaran niya mga 30,000 a year lang, ganun, or 100,000, ganun. Pero nakaka-afford siya magbigay ng 30 million, ganun. So, yun nagtatago. At pwede rin contractor na later on sisingilin siya sa mga kontrata, sa mga insertions. Pwede rin mga supplier, na mga medisina o ano. Hindi yan for free. Always may kapalit yan. Always exchange yan parang racket yan eh. Exchange of services yan eh. I'll give you this, you give me this, I'll give you this, you give me this. Ganon. So, hindi yan pangmamahal. Ha? At most of the time, kung nagsisinungaling ang kandidato, kasi let's say, minsan umaabot doble yung campaign contribution kaysa yung kinakailangan. In fact, meron kang mga presidential candidate nanalo na, hinahabol pa ng contribution kasi gusto ng mga negosyante o anuman mga taong may interes sa kanya na nabigyan sila ng pabor o bigyan sila ng pwesto sa gobyerno. Di ba? Meron official dyan, nagbigay ng 30 to 50 million kay President Bongbong Marcos. Ayun. Nag-head ng isa sa pinaka maperang kuwan ng gobyerno, maperang ahensya, na kontrobersya pa. So, ganyan yan. At gano'n rin mag-contribute kay Duterte. So, meron pa nga dyan isang kandidato, senatorial candidate, hindi ko na lang banggitin, na meron siya building, pero halos lahat ng mga cabinet niya napuno na ng pera eh, kasi hindi naman nila pwede i-declare sa bangko yun, mabisto sila. Ang daming pera. Tapos na yung kampanya, yung nanalo na, tuloy pa rin sa pagbibigay ng pera yung mga gustong kumita rin sa kanila. Gusto kumuha ng pabor sa kanila. So minsan yan, kung ang gagastusin mo 200 million pero nakukolekta mo mga 300, 400 million, or kung presidential campaign humasta ka ng 700 million pero nakakolekta ka ng 2 billion. Mga ganon eh. Mga ganon. Sobra-sobra pa yan. So kaya hindi nila dinideclare. Pero yung iba naman dinideclare, tulad si Cheese. At least dineclare niya yung isang contractor na nakabigay sa kanya ng 30 million. So unfair ito kina Cheese. At tinan mo, naipit yung contractor, tuloy naipit. Centerway ba yun? Centerway Construction? Tuloy naipit. Dahil sa SOSE, sa Statement of Contributions and Expenditure, na required ka magsubmit, panalo or talo, required ka mag-submit sa COMELEC kung magkano ang ginasta mo at magkano doon contributions o kung magkano doon pera mo. Ang malaking problema dito kay Marcoleta, sure na siya na hindi siya masilipan kasi alam niya andon yung BFF niya, si Samuel Martires. Akala niya yung papalit dito, itatago pa rin yung mga SALN. Ngayon, nabulgar na lahat. Paano na si Marcoleta? Bistado na. Wala siya halos sa legal defense. Ito, very lame itong depensa niya. Kasi unfair ito sa mga iba, kay Joel Villanueva, na tumanggap rin ng 20 million dito sa kapitbahay ko. In fact, kahit kapitbahay ko, alanganin din eh, kasi siya ang nagbigay eh. So kung lahat rin yan gusto, hindi mabanggit sa SOSE, Statement of Expenditures and Contributions. Pero hindi nga eh. Dineclare pa rin nila ngayon, naipit sila. Unfair ito sa kanila. Yung wala naman na-declare, ni isa wala na-declare si Marcoleta. Sabi ni ang dating kampiyon, ang kapal ng mukha ni Marcoleta.
Sige, tuloy tayo. Ang kapal, genius daw. Sa batas, half-baked daw. Yung impeachment, ngayon siya pala ang half-baked. Hindi lang half-baked, actual lies. 52 million lang ang net worth, gumasta ng 112 million. Paano math niyan? Math is not mating. Math is not mating. Sila, tanggapin mo ang elemento. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap. Ano po yun? Eh, sana mo muna kaming sinisclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Eh, maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Tinulungan mo siya, no? Baka ipitin. O yan naman, nagtatrabaho sa gobyerno. May mataas na katungkulan. Tapos naman, kaibigan naman ako talaga. Pwede ba yun, sir? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, hindi mo muna ito. Nililid doon ko yung predicate eh. Di ba? Excited talaga eh. Okay, ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan tayo. Nagtiwala sa'yo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Ang pakiusap ko lang. Sino na sabihin? Huwag mo lang na-disclose ang identity ko. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halagay, ganyan. Kaya kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Kaya nga, binigyan mo ako ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yun. Ilagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon ilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yun ka ako? Di contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituloy mo na lang na utang, sabi niya. Loob? Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babayad. Utang na loob. Kung nanalo ka, for example, na-contribute sa'yo sila Diskaya. Kung manalo ka, tulungan mo sila makakontrata. Yun lang yun eh. Yun lang yun. Utang na loob. Siya mismo, inamin tit for tat. Palit ulo lang. This one for you, this one for me, this one for you. Ganun lang yun. Transactional politics, tawag nila. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko zero yung contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, kapag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, that defeats the whole purpose of the law. Kasi kaya nga meron law on SOSE para alam kung sino ang, tinan mo ngayon, si Joel naipit na, Villanueva dahil sa contribution sa kanya. Kahit itong anak ni Marcoleta, di ba, na vlog natin, finance by a contractor rin. So, na hindi na isa rin naipit sa mga flood control issues. So, ganun ang purpose ng law. Gusto malaman kung sino nag-contribute sa'yo, tama ba yung gastos mo, hindi ka ba lumampas sa allowable gastos mo electoral expense, at sino bang nag-contribute sa'yo na pwede ma-conflict of interest situation, tulad kay Chis Escudero. Kung ma-found out na ito palang contractor, Centerways ay gumawa ng mga projects niya. Kasi dumaming project nito eh. From 7 lang ata, naging 30, 40 nung nanalo si Chis. So ito ang purpose ng batas. So sa sinasabi ni Marcoleta na pwede hindi i-declare dahil malaman ng identity, binabaliwala niya yung batas. Mawawala yung saysay ng batas dahil kumbaga, binababoy niya yung batas, lawmaker pa naman siya, lawyer pa naman siya. Kaya dapat rin ipadisbar rin siya dito kasi kagaya kay Duterte, siya na mismo ang gumawa ng parang extrajudicial confession. Para talaga yung idol niya na inamin sa Senado na totoo yung mga DDS, Duterte Death Squad, at kasama si Bato at yung mga general na nandun. Di ba? So, ito galing na sa kanya. Kaya gagalaw na dito ang Commission on Election. Hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin na binigay nyo sa akin. Kasi iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million. Sabi ko, nakukwenta nila eh. Diba? Tinago ni Comandante. Tingnan mo nga naman ang buhay ano. Nanalo na, kumita pa. Kaya ko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin. Kailangan gastahin ba yun? Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagat binigay nila sa akin. Sapagat gusto nila manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako.
Meron pong batas, Delso, na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ako ng batas. Ayaw mo sumagot. Yung pagpapay ng sose. Sose. Batas sose para kayong Ano sose. kailangan ilagay mo doon? May Grabe kailangan talagang... Lawmaker. Hindi ko gustahin sapagat binigay nila. Lawmaker, lawbreaker. Sapagat gusto nila nanalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron pong batas, Delso, na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ako ng batas. Ayaw mo sumagot. Yung pagpapay ng sose. Ano kailangan ilagay mo doon? May contribution ka o wala? Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. Ang sabi nila ay... Nakakatuwa, mas magaling pa sa kanya yung kaibigan kong reporter si Sana mo Nelson naman Lubao. Sabi, ano? Bigyan mo ako ng batas na nire-require, ilagay ko yung, i-disclose ko yung pangalan nila. Eh sabi ni Nelson Lubao, Sir, yung SOSE, statement of contributions and expenditure. SOSE! Parang wala kang alam sa batas o talagang bastos ka lang talaga. Bastos ka lang talaga sa batas dahil alam mo, kwan ka, Diyos ka. Diyos ka, bata ka ni Duterte, Diyos ka. Kwan ka beyond the reach of the law. Kaya ito, buti na. Buti dito, base sa pahayag niya ito, gagalaw na ang Commission ng Election. Sabi ni COMELEC Chairperson George Garcia, hindi nila binibili. Hindi excuse yung sinasabi nila. Yung sinasabi ni Marcoleta na pwede hindi i-declare dahil lang ayaw ng mga contributors mag-declare. Sabi ni George Garcia, in a text message sa mga reporters, sabi niya, and I quote, everything must be declared. Everything must be declared. Kahit 5 piso, kahit galing sa nagbebenta ng taho. Pero kung binigyan ka ng 5 piso, kung 5 piso tulong sa kampanya mo, i-declare mo yun. Sabi ni George Garcia, everything must be declared. Yan lang. Pagkatapos sabi niya, sisimulan na nila yung investigasyon dito sa bagay na ito. Dahil clearly, nagsinungaling si Marcoleta through his source, at ngayon inamin niya nagsinungaling talaga siya. At sabi naman itong si Danilo Araw ng convener ng head ng convener group na Kontradaya, ang explanation ni Marcoleta raises more questions. Kumbaga mas lumala yung sitwasyon niya. Sabi niya, he claims not to violate any laws, but he should remember that the filling out official documents should be truthful. Part of the certification of the SOSE contains these words. Ganito daw nakasabi sa SOSE. I hereby certify that I personally prepared this document and know the full contents, and that all information contained herein are true and correct. So, yun, lahat daw ng information true and correct. And then ngayon, inamin niya, nagsinungaling siya. Sinabi niya, wala na contribute, 0 contributor. Tapos ngayon, sinasabi niya, puro contribution pala yun, 112 million. Wala siyang sariling pera doon. So, sabi na ni Araw, declaring 0 contribution is neither true nor correct. Dagdag pa niya, to say that his friends prefer to remain anonymous is just a convenient excuse not to be transparent. As a lawyer, he should know better. As an elected senator, he should know that what accountability means. Right now, it is proper for the likelihood of him to be investigated and to be penalized for what he has done. So sabi niya dapat ang COMELEC habulin na talaga and apply the full extent of the law. Kasuhan siya, tanggalin siya sa pwesto, and then ikulong siya. Yan, At to be perpetually banned from running office na. So yan, As a lawyer, at nakakatuwa, meron pa naman rally sila for transparency. And yet itong si Marcoleta, galit sa transparency. Sabi ni Maria Javier, tama po. Muna talaga yung magagawa attorney, Sir Bag. Ganun talaga, ever since ganyan talaga si Pano. Kapag ako-corner na siya, gumagawa siya ng mga palusot. Kaya galit na galit siya kay Attorney Enzo. Nililin lang. Kitang-kita naman, di ba? Naka po, Marcoleta,
hindi ka naging transparent. Oh? Umamin ka na din. Nako, kung matanggal ka din sa pagiging senador mo, good for you. Alright? So, yan na, Mabsat. Yan lang muna kasi mag-11:45 na, Mabsat. No? 11:45 actually. Mag-alauna na, ibig ko sabihin. Kailangan ko na mag-prepare. So, lunch break na rin, Mabsat. Again, maraming salamat po sa mga nandito. Na ako po, siguradong magsisiiyakan sila dito. No? Alright? Hanggang sa muli, Mabsat. Shoutout sa mga kasama si JB Rosa. Nandyan si Ma'am Det, si Chiquisa Dino, Ilorde Teologo. Sino ba nandyan? Winnie Artos. Si Jenny Ramos mula pa kanina. Kay Pangulong Bongbong Marcos. At sa lahat po. Mami PR, shoutout po. At syempre, happy lunch muna. Live stream lang ulit tayo mamayang gabi. Kung hindi, kung kaya ko makapag-live stream sa concert, ila-live stream ko yung concert para mapanood nyo naman yung concert namin. Alright? Salamat, Ma'am Sat. Hanggang sa muli, Maestro Police signing off. Paalam, Ma'am Sat. Bye-bye!